Naging musika sa pandinig ni Edward ang marahang pag-click ng pinto nang isara niya ito. Iyon ang tunog ng kapayapaan, ang tunog ng kaayusan, ang tunog ng isang mundong perpektong nakalatag ayon sa kanyang kagustuhan. Ang amoy ng lemon at bagong wax na sahig ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na halimuyak ng kalinisan at kontrol. Matapos ang 2 linggong business trip sa ibang bansa, ito lang ang gusto niya. Ang yakap ng katahimikan ng sarili niyang mansyon, isang santuwaryo kung saan ang bawat bagay ay may sariling lugar at ang bawat lugar ay may tamang bagay na nakalagay. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang painting sa dingding ng malawak na foyer. Bahagya itong nakatagilid. 1 milimetro lang siguro ang pagkakalihis. Ngunit para sa kanya, isa itong sigaw sa gitna ng katahimikan. Maingat niyang hinubad ang kanyang leather gloves, inilapag ang briefcase sa marmol na sahig at lumapit para itama ang pagkakamali. Hinaplos niya ang gintong frame, dahan-dahang iginilid hanggang sa ito'y maging perpektong tuwid. Bumuntong hininga siya ng may kasiyahan. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Perpekto. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na ito. Isang tunog na kailanman ay hindi pa narinig sa loob ng mga pader na ito. Isang mahinang halakhak ng isang bata. Ang tunog ay tila isang batong ibinato sa isang payapang lawa. Bumasag ito sa katahimikan at ang mga alon nito ay dumagundong sa bawat sulok ng kanyang perpektong mundo. Nanigas si Edward. Ang kanyang kamay ay napakuyom sa gilid. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi. Imposible. Walang batang pinahihintulutang tumapak sa bahay na ito. Isa iyon sa mga pinakaunang patakaran. At pagkatapos, may sumunod pang isang tunog. Ang kalansing ng isang laruang gawa sa plastik na bumagsak sa sahig. Sinundan niya ang pinanggalingan ng ingay. Ang kanyang mga sapatos ay marahang tumutunog sa sahig habang siya'y naglalakad patungo sa sala. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay may halong hindi maipaliwanag na galit. Ito ay isang paglapastangan, isang pagwasak sa kanyang kaayusan. At doon, nakita niya si Maria, ang kanyang katiwala, sa loob ng 10 taon. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Ang kanyang uniforme ay bahagyang gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod ng kanyang mga binti, nagtatago ang 2 bata. Isang batang lalaki at isang batang babae, parehong payat. Suot ang mga damit na halatang luma na. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, mayroong isang kislap ng pag-asa na hindi maintindihan ni Edward. "Sir," nanginginig ang boses ni Maria. "Sir Edward, magpapaliwanag po ako." Ngunit hindi nakikinig si Edward. Ang kanyang atensyon ay nasa mga bata, ang mga maliliit na mananakop, ang mga elemento ng gulo. "Ano ang ibig sabihin nito, Maria?" Malamig niyang tanong. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na kayang magpayanig sa sinuman. Napalunok si Maria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang balikat ng 2 bata. "Sir, wala po silang mapupuntahan. Umulan po ng malakas kagabi. Ang batang lalaki po, may sakit siya." "At dinala mo sila rito?" Giit ni Edward. May diin sa bawat salita. "Sa pamamahay ko?" "Patawad po, sir. Patawad po." Halos pabulong na sabi ni Maria. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pansamantala lang po. Hahanap po ako ng paraan bukas na bukas din." Pansamantala. Ang salitang iyon ay parang lason sa pandinig ni Edward. Walang pansamantala sa mundo niya. Lahat ay permanente. Lahat ay planado. "Umalis na kayo," sabi niya. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi matitinag. "Kunin mo ang mga gamit mo at isama mo sila. Hindi ko kailangan ng katiwalang hindi marunong sumunod sa patakaran." Ang mga salitang iyon
ay tila isang malakas na sampal kay Maria. Napaluhod ito sa sahig. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Sir, parang awa niyo na po. Huwag po. Kahit ano pong parusa, tatanggapin ko. Huwag niyo lang po kami palayasin ngayon. Isang eksenang puno ng drama. Isang eksenang magulo. Kinasusuklaman ito ni Edward. Tatalikod na sana siya. Iiwan na sila sa kanilang pag-iyak nang biglang kumapit ang maliit na kamay ng batang babae sa laylayan ng pantalon ni Edward. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para sa bata, kundi para tanggalin ang kamay nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Edward na nagpatigil sa kanyang buong mundo. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang isang pamilyar na pakiramdam, isang takot, isang pagkalito. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa isang malawak at malamig na lugar. Isang imahe mula sa kanyang sariling nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang batang lalaki na nakatayo sa pasilyo ng isang ampunan. Hawak ang isang lumang maleta. Pinapanood ang ibang mga bata na may mga pamilyang sumusundo sa kanila. Iwinaksin niya ang alaala. Mabilis siyang tumayo at umatras. Tiningnan niya si Maria na nakaluhod at ang dalawang bata na ngayon ay parehong nakayakap sa kanya, umiiyak ng tahimik. Ang kanilang mga hikbi ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng mansyon. Isang katahimikan ngayon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, kundi ng pagkairita. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Ang pinto na gawa sa dark wood ang nagsisilbing harang sa pagitan niya at ng gulo sa labas. Bago niya ito isara, nagsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hanggang bukas lang sila. At pagkatapos, isinara niya ang pinto. Ang malakas na pag-click nito ay muling naghatid ng katahimikan sa kanyang paligid. Umupo siya sa kanyang silya, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang ibalik ang kaayusan sa kanyang isipan. Ngunit ang imahe ng mga mata ng batang iyon ay patuloy na bumabalik. Bukas, kailangan nilang umalis bukas. Iyon ang tanging solusyon. Dahil sa kanyang mundo, walang puwang para sa hindi inaasahang ingay, walang puwang para sa gulo, at higit sa lahat, walang puwang para sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Walang tulog si Maria ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas ng kwarto, bawat pag-iba ng ihip ng hangin ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Yakap niya ang dalawang bata sa maliit na kama sa loob ng kanyang silid. Pinakikinggan ang kanilang mahimbing na paghinga at paulit-ulit na nagdarasal. Sana po bigyan niyo kami ng isa pang araw. Nang sumikat ang araw, ginising niya sina Leah at Leo bago pa man tumunog ang kanyang alarm clock. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, ngunit maingat. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Leah, Leo, makinig kayo kay tita ha? Anya, habang sinusuklay ang buhok ng batang babae. Kailangan nating maging parang mga munting daga ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-ingay. Hindi tayo pwedeng tumakbo. Ang mga paa natin dapat walang tunog, okay? Tumango ang dalawang bata. Ang kanilang mga mata ay seryoso. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon kahit sa murang edad. Sa buong umaga, si Maria ay parang isang aninong kumikilos sa loob ng mansyon. Dobleng ingat sa paglilinis, tinitiyak na walang anumang bakas na may dalawang dagdag na tao sa bahay. Ang mga bata naman ay nasa loob lang ng kanyang maliit na silid, naglalaro ng walang imik gamit ang ilang lumang butones at retaso ng tela na naitago niya. Sa bawat pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Sir Edward, humihinto ang kanyang paghinga. Nakikita niya ang anino nito mula sa siwang sa ilalim ng pinto. Alam niyang nandoon lang ito, nagmamasid, naghihintay sa kahit isang maliit na pagkakamali. Bandang tanghali, habang nagpupunas siya ng isang mesa sa pasilyo, bumukas ang pinto ng opisina. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran.
Nanigas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Maria. Ang boses ni Edward ay walang emosyon, kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan siyang humarap. Sir, may inilahad itong isang piraso ng puting papel. Isang listahan, nakaprint mula sa computer. Kinuha ito ni Maria. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga nakasulat. Mga bagong alituntunin 1. Bawal pumasok sa library at sa aking opisina. 2. Bawal humawak sa kahit anong porselana o babasaging palamuti. 3. Bawal mag-iwan ng kahit anong laruan o personal na gamit sa labas ng silid ng katiwala. Bawal tumakbo o mag-ingay. Pim. Manatili lamang sa kwarto ng katiwala o sa kusina. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila may kung anong humihigpit sa kanyang dibdib. Ang mga patakaran ay napakahigpit. Halos imposible para sa dalawang bata. Ngunit sa kabila ng lahat, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Mga bagong alituntunin. Ibig sabihin, hindi na sila aalis. Kahit sa araw na ito lang. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Edward. Mabilis siyang tumango. Opo, sir. Opo. Sisiguraduhin ko pong masusunod lahat. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod na ito at pumasok muli sa kanyang opisina at muling nag-click ang pinto. Napabuntong hininga si Maria. Hawak ang papel na para bang isa itong kasulatan ng kanilang kaligtasan. Kinagabihan, pinayagan niyang lumabas ng silid ang mga bata para maghapunan sa maliit na mesa sa kusina. Habang kumakain sila ng lugaw, pinagmamasdan niya ang mga ito. Si Leah, sa kanyang pagiging maingat, ay pinupulot ang bawat butil ng kanin na nahuhulog sa mesa. Si Leo naman, ang mas mapanuri, ay tahimik lang na kumakain. Ang mga mata ay palibot-libot. Pinag-aaralan ang bawat sulok ng malaking kusina. Maya-maya, may napansin si Maria. Mula sa bintana ng kusina na nakatanaw sa hardin, nakita niyang nakatayo si Edward sa veranda ng ikalawang palapag. Sa labas ng kwarto nito, hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa ibaba. Hindi niya alam kung ano ang tinitingnan nito. Ngunit kinabukasan, nalaman niya. Habang nagdidilig siya ng halaman, nakita niya si Leah na dahan-dahang lumabas sa hardin. May isang tuyong dahon na nahulog sa malinis at asul na tubig ng swimming pool. Nakita ni Maria kung paano kumunot ang noo ng bata. Maingat itong lumapit sa gilid ng pool, humanap ng isang mahabang sanga at sinubukang abutin ng dahon para alisin ito sa tubig. Ginagawa nito ang ginagawa mismo ni Sir Edward. At mula sa bintana ng kanyang opisina, alam ni Maria na nakatingin ang amo niya. Ngunit ang pinakakumatok sa kanyang dibdib ay nangyari ng hapong yon. Inutusan siya ni Edward na linisin ang isang lumang bodega. Habang inaayos niya ang mga kahon, nakita ni Leo ang isang maliit na kahon na may nakasulat na itapon. Sa loob nito, kasama ng mga lumang gamit ay isang sirang relo, isang antigong pocket watch na hindi na gumagana. Dahil sa pagiging abala ni Maria, hindi niya namalayan na kinuha ito ni Leo at dinala sa isang sulok ng kusina. Nang matapos si Maria sa kanyang gawain, natagpuan niya si Leo na seryosong nakaupo sa sahig. Gamit ang isang maliit na sinulid, sinusubukan nitong kalikutin ang mga maliliit na piyesa sa loob ng nakabukas na relo. Leo, ano yan? Bitiwan mo yan, anak. Natatarantang sabi ni Maria. Akmang kukunin ang relo. Ngunit huli na ang lahat. Isang anino ang tumakip sa kanila. Nandoon si Sir Edward, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang muka ay hindi mabasa. Ang mga mata nito ay nakatutok sa relong hawak ng bata. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Iyon ang relong pamana pa ng ama ni Sir Edward. Iyon ang nag-iisang bagay na minsan niyang nakitang tinititigan nito nang may bahid ng emosyon. Sir, pasensya na po. Kukunin ko na po. Nauutal niyang sabi. Ngunit itinaas ni Edward ang isang kamay, pinipigilan siya. Hindi nito inaalis ang tingin sa bata. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay parang isang dagundong sa dibdib ni Maria.
Inaasahan na niya ang sigaw, ang galit, ang pagtataboy. Ngunit walang dumating. Yumuko si Edward, hindi sa galit, kundi sa pag-uusisa. Tinitigan niya ang ginagawa ng bata, ang seryosong konsentrasyon sa mukha nito. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, ang amo niya ay nagsalita. Ang boses nito ay mahina, halos walang laman. Ngunit para kay Maria, ito ang pinakamalinaw na tunog na narinig niya sa buong araw. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagalit. Sa halip nagtanong ito habang nakatitig pa rin sa batang lalaki. Bata, huminto ito sandali na tila may hinahanap na salita. Anong pangalan mo? Nagulat si Edward sa sarili niyang tanong. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapigilan. Sa loob ng 10 taon, si Maria ay si Maria lang. Ang hardinero ay hardinero lang. Hindi niya tinatanong ang kanilang pangalan dahil hindi iyon mahalaga. Sila ay mga piyesa sa kanyang perpektong mundo, mga tungkuling kailangang gampanan. Ngunit ang batang ito, na may hawak na piraso ng kanyang nakaraan, ay biglang naging isang tao. Leo po, mahinang sagot ng bata. Hindi tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay itinulak nito ang relo palapit sa kanya. Para sa inyo po. Gumagana. Na. Kinuha ni Edward ang relo. Ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang palad. At totoo nga, ang second hand nito ay marahang umiikot. Gumagawa ng isang halos hindi marinig na tunog ng pagtiktak. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Ang kanyang ama, nakaupo sa tumba-tumba. Ipinapakita sa kanya kung paano i-wind ang relo. Ito ang tunog ng panahon, anak. Sabi nito noon, bawat pagtiktak ay isang pagkakataon. Iyon ay bago nawala ang lahat. Bago gumuho ang kanilang mundo. Tumingin siya kay Leo, ang bata na nagbalik ng isang piraso ng kanyang kahapon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Maingat niyang isinara ang takip ng relo at ibinulsa ito. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Iniwan si Maria at Leo na tulala sa kusina. Ngunit ng gabing iyon sa hapunan, may nag-iba. Sa halip na kumain sa kanyang opisina, umupo si Edward sa dulo ng mahabang mesa sa dining hall. Sa kabilang dulo, sa pinakamalayong pwesto, doon niya pinaupo si Maria at ang dalawang bata. Ang katahimikan ay nanatili, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Tahimik silang kumakain nang biglang humagikik si Leah. Napatingin si Edward, tinakpan agad ni Maria ang bibig ng bata. Leah, ang sabi ko. Sorry po, bulong ni Leah, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tumingin ito kay Edward. Kasi po, naalala ko po yung joke. Bakit po malungkot ang kalendaryo? Kumunot ang noo ni Edward. Hindi niya pinansin ang tanong, ngunit nagpatuloy ang bata. Kasi po, bilang na ang mga araw niya. At pagkatapos ay muli itong humalakhak, isang tunog na dalisay at walang halong pagkukunwari. Napangiti si Leo. Maging si Maria ay hindi napigilang mapangiti habang pinapatahimik ang bata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon ang nangyari. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Edward. Isang maikli, bigla, at hindi pamilyar na tunog. Isang tawa na tigilan ng lahat. Si Leah, si Leo, si Maria, lahat sila ay napatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Maging si Edward ay natigilan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang ibinababa ang kanyang kubyertos. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling tumawa ng ganoon. Agad siyang tumayo, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang table napkin. Tapos na ako, anunsyo niya at mabilis na umalis, iniwan ang tatlo sa kanilang pagkagulat. Kinabukasan may dumating na delivery sa mansyon, ilang malalaking kahon. Ipinatawag niya si Maria. May mga lumang gamit dyan, mula sa anak ng isang business partner ko. Masyadong maliit na para sa kanila.
pagsisinungaling niya, iniiwasan ng tingin ni Maria. Tingnan mo kung may mapapakinabangan ang mga bata. Kung hindi, itapon mo na lang. Nang buksan ni Maria ang mga kahon, nakita nito ang mga damit na halatang bago pa. May mga sapatos, mga aklat na pambata, at maging isang set ng art materials at isang maliit na toolbox na pambata. Mula sa kanyang opisina, narinig ni Edward ang masayang sigaw ng mga bata. Isinara niya ang kanyang pinto, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi niya namalayan na napadadaan siya sa silid ni Maria na bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob, nakita niya si Leah na mahimbing nang natutulog, yakap ang isang bagong libro. Si Leo naman ay nakaupo sa sahig, kinukumpuni ang isang sirang laruan gamit ang kanyang bagong toolbox. At si Maria, nakaupo sa gilid ng kama, tinatahi ang isang maliit na butas sa lumang damit ni Leo. Ang kanyang mukha ay may ngiti na ngayon lang nakita ni Edward, isang ngiting payapa at puno ng pasasalamat. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Walang nagsalita. Ngunit sa tingin na iyon, mayroong isang pag-unawa, isang pagkilala. Nakita ni Edward si Maria hindi bilang isang katiwala, kundi bilang isang ina. Isang babaeng gagawin ang lahat para sa mga mahal niya. Naramdaman ni Maria ang matinding pasasalamat. Tumayo siya at lumabas ng silid para kausapin ang amo. "Sir?" Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Salamat po. Maraming salamat po sa lahat." "Wala iyon." Tipid na sagot ni Edward, akmang tatalikod na. "Hindi po, sir." Pagpupumilit ni Maria, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito para sa pamilya ko." Sa pagkarinig ng salitang iyon, pamilya, isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Edward. Ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Humarap siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim at mapanuri. Ang lahat ng namuong koneksyon sa pagitan nila ay biglang naglaho na parang bula. "Anong sinabi mo?" tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "Pamilya?" Naramdaman ni Maria ang biglaang pagbabago sa hangin. Para itong isang mainit na araw na biglang tinakpan ng madilim na ulap. Ang salitang iyon, ang salitang puno ng kahulugan para sa kanya, ay tila isang maling nota sa perpektong himig ni Sir Edward. "Papamilya ko po." Pag-uulit niya, ang kanyang boses ay biglang nanghina. Nakita niya ang pagtiim ng panga ng kanyang amo, ang pagkuyom ng mga kamao nito sa gilid. "Ang alam ko, ulila sila," sabi ni Edward. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na piraso ng yelo. "Paano sila naging pamilya mo?" Napalunok si Maria. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang katotohanang pilit niyang itinago. Sa pag-aakalang mapoprotektahan niya ang lahat sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, ang kasinungalingang yon ay ang mismong bitag na sumusukol sa kanya. "Sir, magpapaliwanag po ako," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init. "Gawin mo," maikling utos ni Edward. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang intensidad ng kanyang titig ay sapat na para maramdaman ni Maria na para siyang isang insektong nakatusok sa isang karayom. Dinala siya ni Edward, hindi sa opisina nito, kundi sa malawak at malamig na sala, kung saan una silang nagkaharap. Pinaupo siya nito sa isang sopa na napakalambot, ngunit pakiramdam niya ay nakaupo siya sa mga tinik. Si Edward naman ay nanatiling nakatayo, naglalakad-lakad sa harap niya na parang isang leon sa loob ng hawla. "Nagsinungaling po ako," panimula ni Maria. Ang kanyang boses ay basag. "Patawad po, sir." Huminto sa paglalakad si Edward at humarap sa kanya. "Alam ko na yan.
Ang gusto kong malaman, bakit huminga ng malalim si Maria, pinipigilan ng hikbi na gustong kumawala. At pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Ang nanay po nila, kapatid ko po. Isang kisap mata lang ang naging reaksyon ni Edward, ngunit sapat na iyon. Namatay po siya 2 buwan na ang nakalipas. Cancer po. Patuloy ni Maria. Ang mga luha ay isa-isa nang bumabagsak sa kanyang mga kamay. Ako lang po ang natira sa kanya. Bago po siya mawala, ipinangako ko po sa kanya na hindi ko pababayaan ang mga anak niya. Naaalagaan ko sila kahit anong mangyari. Isang maikling alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mahigpit na hawak ng kapatid niya sa kanyang kamay. Ang payat nitong katawan sa kama ng ospital. Ang huling hininga nito. Ang sakit ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari. Sinubukan ko po, sir. Humanap po ako ng paraan. Ngunit ang sahod ko po, hindi sapat. Ang inuupahan kong kwarto, napakaliit para sa aming 3. At pagkatapos, nagkasakit si Leo. Mataas po ang lagnat niya. Naubos na po ang lahat ng naipon ko sa gamot. Tumingala siya kay Edward. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa luha. Nung gabing iyon, umuulan. Wala na po kaming pambayad sa upa. Wala na po kaming makain. Wala na po akong ibang maisip na paraan. Natakot po ako. Natakot po ako para sa kanila. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Kaya po dinala ko sila rito. Alam ko pong mali. Alam ko pong bawal. Pero naisip ko, kahit isang gabi lang na may bubong sila, na mainit ang kanilang higaan, na hindi sila magugutom. Patawarin niyo po ako sa pagsisinungaling ko. Natakot lang po ako na kung sasabihin ko ang totoo, itataboy niyo kami agad. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagtiktak ng isang lumang orasan sa dingding at ang pigil na paghikbi ni Maria. Hindi kumikibo si Edward. Hindi siya tumitingin kay Maria. Nakatingin lang ito sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Ang kanyang anyo laban sa liwanag ng buwan ay mukhang malamig at malayo. Isang estatwang gawa sa bato. Inihanda na ni Maria ang kanyang sarili. Tatayo na sana siya para lumuhod at muling magmakaawa ng magsalita ito. Hindi mo kailangang lumuhod, sabi ni Edward, na parang nabasa ang kanyang iniisip. Napahinto si Maria, naguguluhan. Matagal bago muling nagsalita si Edward, at nang gawin niya ito, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit o awa. Wala. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ihanda mo ang mga gamit ninyo, ang mga gamit mo, at ng mga bata. Ang puso ni Maria ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kaunting pag-asang nabuo sa kanyang dibdib ay biglang nadurog. Ito na nga. Tapos na ang lahat. Alis tayo bukas ng umaga. Napayuko si Maria. Ang bigat ng pagkatalo ay dumagan sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Wala na siyang lakas para magsalita pa. Tumango na lamang siya. Tinatanggap ang kanyang kapalaran. Tapos na. Pinalayas na sila. Gumuho na ang mundong pansamantala niyang binuo para sa mga pamangkin niya. Pinanood ni Edward si Maria habang dahan-dahan itong tumatayo at naglalakad palayo. Ang mga balikat nito ay lupaypay sa bigat ng kanyang mga salita. Narinig niya ang mahinang pagsara ng pinto ng silid nito at muli, ang mansyon ay binalot ng katahimikang matagal na niyang kilala. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang kirot. Hindi galit ang naramdaman niya sa pagsisinungaling ni Maria. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang pagkadismaya. Hindi kay Maria kundi sa sarili niya. Pinapasok niya ang mga tao sa kanyang buhay, binibigyan sila ng kapirasong espasyo. At sa huli, gulo lang ang idinudulot nito. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng sala, ang alaala ng mga mata ni Lia, ang seryosong mukha ni Leo,
Habang kinukumpuni ang relo, ang payapang nangiti ni Maria. Lahat ng iyon ay bumabagabag sa kanya. Pamilya. Isang salitang kinasusuklaman niya at sabay na hinahanap-hanap. Kinabukasan, eksaktong 8:00 ng umaga, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas si Maria kasama ang 2 bata. Bawat isa ay may dalang maliit na bag. Ang kanilang mga damit ay ang mga lumang suot nila nang unang dumating. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, resign na sa kanilang kapalaran. Hindi sila tumingin kay Edward. Sakay na, utos niya, at sumunod naman sila nang walang tanong. Habang umaandar ang sasakyan, walang nagsasalita. Tumingin si Edward sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga gusaling naglalakihan. Inaasahan ni Maria na ang daan nila ay patungo sa bus station o sa kung saang lugar na malayo sa kanyang buhay. Ngunit nagulat siya nang lumiko ang sasakyan sa direksyon ng isang kilalang business district. Huminto ito sa tapat ng isang nagtataasang gusali na may salamin na harapan. "Bumaba na kayo," sabi ni Edward. Naguguluhang sumunod si Maria. Akay-akay ang 2 bata. Hindi ito airport, hindi ito bus station. Ito ay isang high-end na shopping mall. "Sir, ano pong ginagawa natin dito?" tanong ni Maria. Hindi sumagot si Edward. Naglakad lang ito papasok at wala silang nagawa, kundi sumunod. Dinala sila ni Edward sa isang department store sa seksyon ng mga pambata. "Pumili kayo," sabi niya. Hindi nakatingin sa mga bata, kundi sa mga damit na nakasabit. "Kumuha kayo ng damit, sapatos, lahat ng kailangan ninyo. Pagkatapos, bibili tayo ng mga gamit para sa eskwela." Natigilan si Maria. Napatingin siya kay Edward pagkatapos ay sa mga bata na ngayon ay may kislap ng pagtataka sa kanilang mga mata. Pero sir, akala ko po." "Ang sabi ko aalis tayo." Pagputol ni Edward sa kanya. Sa wakas ay tumingin sa kanya. "Hindi ko sinabing palalayasin ko kayo. Hindi sila maaaring manatili sa bahay ko na ganyan ang itsura. At hindi sila maaaring hindi mag-aral. Isa pa yan sa mga patakaran ko. Walang tamad sa pamamahay ko." Ang mga salita ay strikto, ngunit ang ibig sabihin nito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Maria. Isang pagkakataon, isang pangalawang pagkakataon. Isang ngasangiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Maria. Kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Niyakap niya ang 2 bata. "Narinig niyo ba yon? Pili na kayo mga anak." Sa unang pagkakataon, nakita ni Edward ang tunay na saya sa mga mukha ni Leah at Leo. Si Leah ay maingat na humahaplos sa isang kulay rosas na bestida. Si Leo naman ay tuwang-tuwa na nakatingin sa isang pares ng rubber shoes na may ilaw. Tumayo si Edward sa di kalayuan, pinagmamasdan sila, isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan ang dumaloy sa kanyang ugat. Ito ba ang pakiramdam? Ang maging dahilan ng saya ng iba? Ito ay isang magulo, hindi planadong emosyon, ngunit hindi niya ito kinasuklaman. Sa gitna ng kanilang pamimili, habang hawak-hawak ni Leah ang isang bagong manika, isang magaspang na boses ang pumunit sa masayang sandali. "Leah! Leo! Mga pamangkin ko!" Lumingon silang lahat. Isang lalaking hindi pamilyar. Medyo gusot ang damit at may anino ng balbas sa mukha. Ang papalapit sa kanila. Ang kanyang nangiti ay malapad, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Agad na itinago ni Maria ang 2 bata sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay namutla. "Ricardo?" "Maria, buti naman at nakita ko kayo," sabi ng lalaki. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga bata patungo kay Edward at pagkatapos ay sa mga mamahaling paper bags na dala nila. Isang sakim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. "Kung saan-saan ko kayo hinanap, nag-alala ako ng husto?" Si Edward ay humakbang paharap.
Ang kanyang katawan ay nagsilbing harang sa pagitan ng lalaki at Nina Maria. Ang kanyang anyo ay agad na nagbago. Mula sa isang tahimik na tagamasid, siya ay naging ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. "Sino ka?" Malamig na tanong ni Edward. "Ricardo po. Tiyo ng mga bata." Pakilala nito. Inilahad ang kamay na hindi naman tinanggap ni Edward. Kapatid ng yumaong asawa ng kapatid ni Maria. Medyo malayo, pero dugo pa rin, di ba? "Iniwan mo sila," sabi ni Maria. Ang boses ay may halong galit. Nangailangan sila ng tulong, pero hindi ka nagpakita. "Nagkaroon lang ng problema." Mabilis na sagot ni Ricardo. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Edward. Ang kanyang ngiti ay naging mas mapanlinlang. "Pero nandito na ako ngayon para itama ang lahat. Salamat po, sir, sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko. Ngayon, iuuwi ko na sila." Hinawakan ni Ricardo ang braso ni Leah, ngunit mabilis itong binawi ng bata at nagtago sa likod ni Edward. Isang madilim na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Edward. "Hindi sila sasama sa'yo," sabi niya. Ngumisi si Ricardo, isang ngising puno ng kasamaan. "Wala po kayong karapatan, sir. Hindi niyo sila kaano-ano. Ako ang pamilya. Maliban na lang kung gusto niyong bayaran ang pagod at pag-aalala ko sa paghahanap sa kanila." Doon, naintindihan ni Edward ang lahat. Ang lalaking ito ay hindi naghahanap ng pamilya. Naghahanap ito ng pera. At nakita nito ang target sa kanyang harapan. Ang mga salita ni Ricardo ay parang kidlat na gumuhit sa maaliwalas na sanang langit ni Maria. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang madilim na takot. Pera. Iyon lang pala ang habol nito. Nakita ni Maria kung paano nagbago ang anyo ni Sir Edward. Ang dating malamig na awtoridad nito ay naging purong galit. "Umalis ka," sabi ni Edward. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng pader. "Huwag kang magpapakita sa kanila ulit." Tumawa si Ricardo. "Magkikita pa tayo. Sa korte." Pagkatapos ay kumindat ito sa kanya bago tumalikod at naglakad palayo na wala sa dami ng tao. Ang masayang pamimili ay biglang natapos. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Yakap-yakap ni Maria ang dalawang bata sa likod, habang si Edward sa unahan ay parang isang estatwang hindi kumikibo. Ngunit ramdam ni Maria ang tensyon sa mga balikat nito. Hindi nagtagal, dumating ang kinatatakutan nila. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Idinidemanda sila ni Ricardo. Hinihiling nito ang kustodiya ng dalawang bata sa dahilang siya ang pinakamalapit na kamag-anak na may kakayahang mag-alaga. Isang kasinungalingan. Kinagabihan, ang dining hall ay naging isang war room. Isang grupo ng mga abogado na nakasuot ng mamahaling suit ang nakaupo sa paligid ng mesa. Kaharap si Edward. Ang mga papel ay nakakalat. Ang usapan ay seryoso. Si Maria ay nakatayo lang sa isang sulok, hindi makapagsalita. Pakiramdam ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang laban. "May laban tayo, Mr. Del Marco," sabi ng isa sa mga abogado. "Pero kailangan nating maging tapat. Sa mata ng batas, bilang kadugo, may bentahe si Ricardo." "Isa siyang oportunista," mariing sabi ni Edward. "Iyon ang kailangan nating patunayan. Ngunit gagawin nila ang lahat para siraan tayo. Gagamitin nila ang katotohanang empleyado mo lang si Maria. Gagamitin nila ang malaking agwat ng estado ninyo sa buhay." At huminto ang abogado at napatingin kay Maria. Gagamitin nila ang katotohanang itinago niya sa iyo, ang tungkol sa mga bata. Sa simula, ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Maria. Ang pagkakamali niya, ang desperadong desisyon niya, ay ngayon ang magiging sandata ng kalaban
para kunin sa kanya ang mga bata. Napayuko siya. Kinakagat ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Hindi iyon issue. Mabilis na sabi ni Edward na ikinagulat ni Maria. Ako ang nagdesisyon na manatili sila. Pananagutan ko yon. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang kuta. May mga security guard na nagbabantay sa gate. Si Edward ay palaging nasa telepono, kausap ang mga investigador at abogado. Nawala ang namumuong init sa pagitan nila. Napalitan ng lamig ng isang diskarte sa negosyo. Para kay Edward, ito ay isang laban na kailangan niyang ipanalo. Para kay Maria, ito ay isang bangungot. Minsan, nakikita niya si Ricardo na naglalakad-lakad sa labas ng gate, sinusubukang sumilip. Minsan, may mga hindi pamilyar na sasakyan na humihinto at alam niyang kinukuhanan sila ng litrato. Ang mga bata, lalo na si Leah, ay nagsimulang maging matatakutin. Hindi na sila naglalaro sa hardin. Palagi na lang silang nakadikit sa kanya. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang mga bata, nagtanong si Leo, "Tita, kukunin po ba kami nung mama na yon?" Hinaplos ni Maria ang buhok ng bata. "Hindi anak, hindi papayag si tita, hindi papayag si Sir Edward." Ngunit sa kanyang puso, hindi siya sigurado. Paano sila lalaban sa isang taong handang gawin ang lahat, kahit ang pinakamaruming laro, para lang manalo? Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Si Ricardo. "Maria, Maria," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Pwede pa nating itigil to. Sabihin mo lang sa amo mong bilyonaryo na mag-usap kami. Kaunting tulong lang naman para sa kinabukasan ng mga pamangkin ko." "Wala kang hiya," nanginginig na sagot ni Maria. "Pag-isipan mo. Kung hindi, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang amo mo. May mga alam ako. Lahat tayo may mga tinatagong sikreto, di ba?" Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Kinagabihan, nakita niya si Edward na nakatayo sa veranda. Nakatingin sa malayo. Isang baso ng alak ang hawak. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing tanawin. Ngunit alam ni Maria na hindi iyon ang nakikita ng kanyang amo. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. "Sir?" Lumingon ito. Ang muka ay pagod. "Maria, may pag-asa po ba tayo?" Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Tinitigan siya ni Edward ng matagal. Sa isang saglit, nakita ni Maria ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi ang CEO, hindi ang amo, kundi isang taong pagod na ring lumaban. "Hindi ako natatalo sa mga laban, Maria," sabi nito. Sinusubukang maging matatag. At isa itong laban. Ngunit sa unang pagkakataon, sa likod ng matigas na pananalita nito, nakita ni Maria ang isang bahid ng pag-aalala. Isang takot na katulad ng nararamdaman niya. Kinabukasan tumawag ang abogado ni Ricardo. Hindi na ito humihingi ng pera. Nag-aalok ito ng isang kasunduan. Isang kasunduang magpapagulo sa isip ni Edward. Isang kasunduang maglalagay sa kanila sa bingit ng pagkatalo. "Ayoko." Ang sagot ni Edward ay mabilis at pinal. Nasa telepono siya, kausap ang kanyang punong abogado. Ang alok ni Ricardo ay hindi isang kasunduan. Isa itong insulto. Hinihiling nito na aminin ni Edward sa publiko na nagkamali siya, na isuko ang kustodya kay Ricardo, at bilang kapalit, hindi na ito hihingi ng pera. Isang bitag. Alam ni Edward na kapag nakuha ni Ricardo ang mga bana, saka ito magsisimulang mangikil. Kung pera ang gusto niya, hindi niya makukuha sa akin sa ganitong paraan, sabi ni Edward sa abogado. Lalaban tayo ng patas. Pero sir, ito ang gusto nilang mangyari. Kapag tumanggi tayo, gagamitin nila ito laban sa atin. Babala ng abogado. Kung gayon,
Maghanda kayo. Ibinaba ni Edward ang telepono. Hindi siya magpapasindak. Sa mundo ng negosyo, ang unang umatras ang siyang talo. Ngunit hindi ito negosyo. At ang kalaban niya ay hindi sumusunod sa anumang patakaran. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Paggising ni Edward, ang unang bumungad sa kanya ay isang tawag mula sa kanyang PR team. Nang buksan niya ang kanyang laptop, nandoon na ito. Sa front page ng isang sikat na online tabloid, naroon ang kanyang mukha, katabi ng isang lumang litrato ni Lia at Leo. Ang headline ay malaki at mapanira. Ulilang bilyonaryo bumibili ng pamilya? Ang madilim na lihim sa loob ng mansyon ni Edward Del Marco. Nanlamig ang dugo ni Edward habang binabasa niya ang artikulo. Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa kanya. Isinalaysay ng artikulo ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Si Edward, isang malungkot at sira-ulong mayaman na hindi makahanap ng pag-ibig, ay ginagamit ang kanyang pera para bilhin ang pagmamahal ng dalawang inosenteng bata. Si Maria ay ipininta bilang isang sakim na kasambahay na ibinenta ang sarili niyang mga pamangkin para sa isang maginhawang buhay. May mga litrato nila sa mall. Pinalabas na para siyang isang predator na nanunukso ng mga biktima. May mga panaya mula sa mga hindi nagpakilalang source na nagsasabing hindi raw pinapalabas ng bahay ang mga bata. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi, ang bahaging nagpaguho sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, ay ang huling talata. Hindi na bago para kay Mr. Del Marco ang mundo ng mga ulila. Ayon sa aming pananaliksik, si Edward Del Marco mismo ay lumaki sa isang ampunan, ang Bahay Pag-asa, matapos iwanan ng kanyang mga magulang sa hindi malamang dahilan. Marahil, ang pagkuha niya sa dalawang bata ay isang desperadong pagtatangka na punan ng isang butas sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming pera. Ang mga salitang yon, iniwanan, ampunan, desperadong pagtatangka. Ang mga sikretong pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, ngayon ay nakalantad para pagpiyastahan ng buong mundo. Ang kanyang sakit, ang kanyang kahinaan ay ginawang isang circus show. Nabitawan niya ang kanyang tasa ng kape. Nabasa ang puting sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salita sa screen. Sunod-sunod na pumasok ang mga tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Mula sa mga kasosyo sa negosyo, ang stock ng kanyang kumpanya ay nagsimulang bumagsak. Ang iskandalo ay sumisira, hindi lang sa kanyang pangalan, kundi sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumasok si Maria sa kanyang opisina. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Hawak ang isang kopya ng dyaryo. "Sir, hindi po totoo. Hindi po." "Lumabas ka," utos ni Edward. Hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay walang buhay. "Pero sir, sinabi kong lumabas ka," sigaw niya. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Nagulat si Maria at mabilis na umatras. Isinara ang pinto. Naiwan si Edward na mag-isa, napapaligiran ng katahimikan. Maya-maya, tumunog muli ang kanyang telepono, ang kanyang abogado. "Edward," sabi nito, hindi na ginagamit ang formal na "sir." "Masama to. Sobrang sama. Ang public opinion ay laban na sa atin. Ang judge na hahawak ng kaso ay kilalang konserbatibo. Dahil sa iskandalong ito, ang tsansa nating manalo halos wala na." Walang isinagot si Edward. Ricardo played his hand perfectly. Patuloy ng abogado. "He's the victim now. The loving uncle trying to save his niece and nephew from the clutches of a weird billionaire." Nang ibaba ni Edward ang telepono, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatalo.
Tumingin siya sa paligid ng kanyang perpektong opisina. Ang mga librong nakaayos ayon sa kulay, ang mga mamahaling palamuti, ang katahimikan, lahat ng ito ay itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili mula sa gulo ng mundo, mula sa sakit ng nakaraan. Ngunit dinala niya ang gulo sa loob at ngayon sinisira nito ang lahat. May nakita siyang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litratong kinunan niya ng palihim ilang araw na ang nakalipas. Sina Lia at Leo, magkatabing natutulog sa sofa, ang kanilang mga mukha ay payapa. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Isang tanong na puno ng lason at pagdududa. Paano kung tama sila? Paano kung ginagawa ko lang ito para sa sarili ko? Paano kung masisira lang ang buhay nila kung mananatili sila sa tabi ko? Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin sa labas, ngunit wala siyang makita. Ang lalaking kayang harapin ang pinakamalalaking korporasyon sa mundo ay biglang naramdamang maliit at walang kapangyarihan. Naupo siya sa kanyang silya sa gitna ng dilim, napapaligiran ng katahimikang minsan niyang hinangad. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay ang tunog ng pagsuko. Siguro nga, bulong niya sa kawalan, ang kanyang boses ay basag. Mas magiging mabuti sila kung wala ako. 2 araw na hindi lumalabas si Sir Edward sa kanyang opisina. 2 araw na nababalot sa isang mabigat na katahimikan ng mansyon. Isang katahimikang mas masahol pa kaysa sa katahimikang nadatnan niya noong una. Si Maria, ang naghahatid ng pagkain sa labas ng pinto, at kinukuha niya itong muli. Pagkatapos ng ilang oras, halos hindi nagagalaw. Ang mga bata ay nakakaramdam din, hindi na sila nagtatanong. Ang dating kislap sa kanilang mga mata ay napalitan ng anino ng pag-aalala. Sa 3 araw, hindi na nakatiis si Maria. Kumatok siya sa pinto ng opisina. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Sir Edward, kailangan po nating mag-usap. Katahimikan. Huminga ng malalim si Maria. Hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Kung hindi po kayo lalabas, papasukin ko po kayo. Ilang sandali pa, narinig niya ang marahang pag-click ng lock at dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing halos dumurog sa kanyang puso. Si Sir Edward ay nakaupo sa dilim, ang kurtina ay sarado. Ang mamahalin nitong suit ay gusot, ang buhok ay magulo, at may balbas na tumutubo sa kanyang mukha. Mukha itong isang taong sumuko na sa buhay. Wala na tayong pag-uusapan, Maria. Sabi nito, ang boses ay pagod. Talo na tayo. Hindi po. Mariing sagot ni Maria, humakbang papasok sa silid. Sa unang pagkakataon, wala na ang takot sa kanyang boses. Napalitan ito ng isang bagay na mas matibay, determinasyon. Hindi pa po tayo talo hanggat hindi tayo sumusuko. Binabasa mo ba ang dyaryo? Mapait na tanong ni Edward. Sinira na nila ako. Sinira na nila tayo. Mga salita lang po iyon, sir, sabi ni Maria, lumalapit. Mga kasinungalingan. Ang mahalaga po ay kung ano ang totoo. Tumingin sa kanya si Edward. Ang mga mata ay puno ng sakit. At ano ang totoo, Maria? Na isa akong sirang tao na sinusubukang bumili ng pamilya? Hindi po. Mabilis na sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay naging malumanay. Ang totoo po, isa kayong mabuting tao na nagbukas ng pinto para sa 3 taong wala ng ibang matakbuhan. Ang totoo po, kayo ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Umiling si Edward. Tingnan mo kung anong nangyari dahil sa akin nasa panganib ang mga bata. Dahil po sa inyo, natuto silang muling nangumiti. Giit ni Maria. Sir, ang laban na ito. Hindi po ito tungkol sa pera o sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ito po ay tungkol sa puso. Lumuhod si Maria sa harap ng kanyang amo. Isang bagay na ipinangako niyang hindi nagagawin. Ngunit ngayon, hindi ito isang akto ng pagsusumamo,
kundi ng pagkakapantay. Tinitigan niya ito sa mata. Nangako po ako sa kapatid ko at kayo ang tumulong sa aking tuparin ang pangakong iyon. Huwag po kayong susuko ngayon. Hindi po dahil sa akin, kundi para po sa kanila. Ipakita po natin sa kanila kung ano ang tunay na pamilya, isang pamilyang lumalaban. Araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno. Mga reporter, mga usisero, lahat ay naghihintay ng huling kabanata ng iskandalo. Si Ricardo ay nakaupo sa kabilang panig. Ang mukha ay nagpapanggap na maamo. Katabi ang kanyang abogadong mukhang buwitre. Si Edward ay nakaupo ng tuwid. Suot ang kanyang pinakamagandang suit. Malinis ang kanyang ahit. Maayos ang kanyang buhok. Ngunit sa loob, nagwawala ang isang bagyo. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito po ay tungkol sa puso. Unang tumestigo si Ricardo. Umiiyak. Nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga pamangkin. Pagkatapos, ang mga testigo niya na nagpapatunay na si Edward ay isang taong mailap at emosyonal na hindi matatag. Nang si Maria na ang tinawag, simple lang ang kanyang sinabi. Isinalaysay niya ang kanyang pangako, ang kanyang desperasyon. Hindi siya nagmakaawa, nagsabi lang siya ng totoo. Pagkatapos, si Edward na, habang naglalakad siya patungo sa witness stand, naramdaman niya ang titig ng lahat, ang kanilang paghusga. Ang abogado ni Ricardo ay nagsimula sa isang mababang at mapanirang tanong. Mr. Del Marco, totoo po ba na kayo ay lumaki sa isang ampunan? Oo, sagot ni Edward. Ang kanyang boses ay kalmado. At totoo rin po ba na wala kayong asawa o anak o kahit sinong malapit na pamilya? Oo. Kung gayon, ano po ang interes ninyo sa dalawang batang ito? Hindi po ba't ginagamit nyo lang sila para punan ang kalungkutan sa buhay ninyo? Huminga ng malalim si Edward. Ito na yon. Tumingin siya sa judge, pagkatapos ay sa mga taong nandoon. Hindi niya sinagot ang tanong ng abogado. Sa halip, nagsalita siya mula sa puso. Ang totoo, Your Honor, panimula niya, ay oo, malungkot ako. Sa buong buhay ko, itinayo ko ang aking mundo sa paniniwalang ang kaayusan at katahimikan ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Bawat bagay sa tamang lugar. Walang gulo, walang sorpresa. At dumating sila, sabi niya. Bahagyang lumingon kina Maria at sa mga bata na nasa isang silid sa likod, nanonood. Dalawang bata na ang dala ay ingay, kalat at gulo. Sa simula, gusto ko silang itaboy. Dahil sinisira nila ang aking perpektong mundo. Pero huminto siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Sa kanilang ingay, naririnig ko ang tawa. Sa kanilang kalat, nakita ko ang buhay, ang totoo. Your Honor, hindi ko sila kinuha para punan ng butas sa aking puso. Sila ang nagturo sa akin na may butas pala sa puso ko. Sila ang nagturo sa akin na ang tunay na kaayusan ay hindi ang pagkakaroon ng mga bagay sa tamang lugar, kundi ang pagkakaroon ng mga tamang tao sa iyong buhay. Hindi ko maibibigay sa kanila ang isang normal na pamilya. Pag-amin niya, hindi ako ang kanilang ama. Ngunit ipinapangako ko na ibibigay ko ang lahat ng meron ako para protektahan sila, para bigyan sila ng magandang kinabukasan, at para iparamdam sa kanila na sila ay minamahal. Dahil sa maikling panahon, sila, kasama ni Maria, ang naging pamilya ko. Isang katahimikan ang bumalot sa courtroom. Biglang bumukas ang pinto sa likod at isang lalaki mula sa legal team ni Edward ang nagmamadaling lumapit sa kanyang abogado. May iniaabot na isang brown envelope. Nang makita ito ng abogado ni Edward, tumayo ito. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na nais isumite. Nang buksan ang envelope, inilabas nito ang mga dokumento.
Ito po ay mga katibayan na si Mr. Ricardo Chavez ay may malaking pagkakautang sa iba't ibang kasino. Ito rin po ay isang recording ng kanyang pag-uusap kay Maria, kung saan malinaw na humihingi siya ng pera kapalit ng mga bata. Ang mukha ni Ricardo ay biglang namutla. Ang pagpapanggap nito ay nawala. Ang kasakiman nito ay nakalantad. Tinitigan ng judge si Ricardo. Pagkatapos ay si Edward. Itinaas niya ang kanyang martilyo. Ang tunog ng pagpukpok nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na magpapasya sa kapalaran ng isang pamilyang hindi inaasahan. Ang pagpukpok ng martilyo ng judge ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Ricardo. Ang desisyon ay mabilis at pinal. Ang kahilingan ni Ricardo para sa kustodya ay ibinasura. Bukod pa roon, inutos ng korte ang isang mas malalim na imbestigasyon sa kanyang mga ilegal na gawain. Nang matapos ang sesyon, si Ricardo ay mabilis na pinalibutan ng mga reporter, ngunit wala na ang yabang sa kanyang mukha. Sa kabilang panig ng silid, dahan-dahang lumapit si Maria at ang mga bata kay Edward. Walang nagsalita. Sa gitna ng magulong courtroom, sa gitna ng mga flash ng camera at nag-uunahang mga tanong, yumuko si Edward. At sa unang pagkakataon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Niyakap niya silang tatlo. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Nalia at Leo na yumakap sa kanyang baywang at ang nanginginig na kamay ni Maria sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, sa gitna ng gulo, nahanap ni Edward ang isang uri ng kapayapaan na hindi maibibigay ng kahit anong katahimikan. Ang mansyon ay hindi na tahimik. Sa umaga, ang maririnig ay hindi na lang ang pagtiktak ng orasan, kundi ang kalansing ng mga kutsara't tinidor sa agahan. Ang masayang kwentuhan ni Leah tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa eskwela. Sa hapon, ang maririnig ay ang tunog ng bola na tumatalbog sa hardin, ang pagtawa ni Leo habang tinuturuan siya ni Edward kung paano magpalipad ng isang maliit na drone. Sa gabi, ang maririnig ay ang malumanay na boses ni Edward habang binabasahan niya ng kwento ang dalawang bata bago matulog, o ang mahinang tugtog ng piano na pinag-aaralan ni Leah, kahit na minsan ay mali-mali pa ang kanyang mga nota. Hindi na lang si Maria ang katiwala. Siya na ang namamahala sa buong kabahayan, ang puso na nagbibigay buhay sa bawat sulok nito. Ang kanyang nangiti ay hindi na bihira. Ito na ang isa sa mga permanenteng palamuti ng bahay. Si Edward Del Marco ay nagbago. Hindi na siya ang taong sumusukat sa perfection gamit ang ruler. Natutunan niyang may isang uri ng kagandahan sa bahagyang gulo. Sa isang unan na wala sa lugar dahil may natulog dito. Sa isang mantsa ng pintura sa mesa dahil may gumawa ng sining. Sa mga bakas ng sapatos sa sahig dahil may isang pamilyang umuuwi rito. Nag-umpisa na rin siya sa isang proseso na mas formal. Sa tulong ng kanyang mga abogado, sinimulan niya ang legal na proseso ng pag-aampon kina Leah at Leo para bigyan sila hindi lang ng kanyang tahanan, kundi pati na rin ng kanyang pangalan. Isang linggo ng umaga, habang sila ay nasa sala, tahimik na ginagawa ang kani-kanilang gusto, naramdaman ni Edward ang isang sandali ng perpektong kaligayahan. Si Maria ay nagbabasa ng libro sa isang silya, isang tasa ng kape ang nasa tabi. Si Leah ay abala sa pagguhit sa sahig. Ang kanyang mga krayola ay nakakalat sa paligid. Si Leo naman ay nakaupo sa tabi ni Edward sa sofa, seryosong sinusubukang ayusin muli ang luma at sirang pocket watch ng kanyang lolo na ngayon ay naging paborito na niyang laruan. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig at walang laman. Ito ay isang katahimikang puno. Puno ng presensya, puno ng pagmamahal. Ito ang bagong katahimikan ni Edward. Isang mahinang kalansing ang pumukaw sa kanya. Isang kutsara na tumama sa gilid ng tasa ni Maria. Ang tunog ng krayola ni Leah sa papel.
Ang halos hindi marinig na pag-click ng mga piyesa ng relo na hawak ni Leo. Ang mga ito ay maliliit na ingay. Ang mga ingay na dati niyang kinasusuklaman. Ngunit ngayon, para sa kanya, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Napangiti si Edward, isang tunay, malalim at payapang ngiti. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa babaeng nagturo sa kanya ng katapangan, sa dalawang batang nagturo sa kanya kung paano magmahal. Sa wakas isip niya, habang pinagmamasdan ng kanyang magulo, maingay, at perpektong pamilya, lahat ay nasa tamang lugar na.